So nandun na po yung, of course, mataas yung heart attack and also the mga cardiac-related sicknesses, etc. Pero walang-wala po doon ang pregnancy or even deaths from childbirth. So napakababa po noon. So in effect, dalawang bagay po yung ino-oppose namin doon. Yung the statistics itself and also yung walang katunayan na koneksyon na lagi nilang pinagtutuunan ng pansin na hindi naman totoo. So it's not true that the pregnancy itself is the one that's causing the death. It's because they have not been given the necessary prenatal and postnatal care. And ito po ang dapat pagtuunan ng pansin, lalo na pagbigyan ng pondo ng ating pamahalaan. Hindi po ito kontraseptibo, mga condoms, mga pildura, sapagkat wala pong kabutihan ang maitutulot niya. Unang-una, magbe-bring in po siya ng pangmalawakang contraceptive mentality, which of course we know is bad, especially because we love life. And we are ready to give God the number of children that the couples are willing can have, no? Of course, provided that they can actually look after the children. So we're very open to life and we love life, and so pinagtatanggol po natin lahat, una-una sa lahat ang buhay. So ibig sabihin, yung itong RHB, lalo na itong mga kontraseptibo, laban lagi iyan sa pinagtatanggol nating buhay. So yun ang kailangan natin pagtuunan ng pansin po. So thank you po for your question. You are actually saying, Professor Rasiles, yes, that these RH bill proponents were using statistics to lie to the people. That's correct. And apart from that, they have tended to use outdated statistics po. So in one of our posts, precisely in FilipinosForLife.com, precisely nakalakap po kami ng mas recent na info, both from here and also from abroad, that tell us that precisely those statistics are too high, too extremely high. So they're much less than that. And besides, and that's the more important thing that we're trying to explain, walang kinalaman yung parang pag sinasabi kasi nila napakadami namamatay sa pregnancy, hindi yung pregnancy ang cause of death. So, ang cause of death siguro kasi may mga iba sa probinsya, for example, na they can't afford the natal care as well as the prenatal and postnatal care. So, dapat yun. The other thing pala that I mentioned in that televised debate is napatunayan na po sa ilang dako sa Pilipinas, ano? May mga studies po kami to show that na ipababa na to zero even ang maternal death or death from childbirth, kasi nga binigyan na mas marami at mas high quality na natal care yung mga inang nagdadalang tao at mga anak. So ibig sabihin nang hindi kailangan ng contraception. So yun ang mas mahalagang koneksyon na kailangan natin ipaliwanag. So, yun po ang lagi namin pang-oppose na informasyon para malaman nila na talagang panglilin lang ang ginagawa nila dito. So, yun po. Salamat po sa question. Mayroon din silang isang sinasabi na because hindi binigyan ng contraceptives sa mga tao, maraming cases, actually thousands of cases concerning abortion, ano? And I remember when we had Dr. Acosta as our guest here, Dr. Ligaya Acosta, that's correct. She was saying how did they arrive at that statistics, no? Abortion dito is illegal, so how will the people tell them that they had abortion actually, no? So it seems that they are actually lying or against the deceiving people. us, yes. So lying to us or deceiving us actually. Ang gusto, salamat po sa pagbanggit nyo noon. Ang gusto ko po sana itagdag is in my recent class on business ethics, yung katatapos lang po ng semestre, for the first time I showed my class, no? Isang napakahalagang video documentary po, ito tinatawag na Blood Money. In fact, I would recommend nire-recommend ako po sa ating mga tagapakinig, kung meron po silang pagkakataon na you can actually purchase it online po, ano? So the name of the video documentary is Blood Money. Doon po napakalinaw na pinakita sa pamamagitan ng documentary na yun yung kaugnayan, napakamalapit na kaugnayan ng contraception at abortion. Now, of course, Blood Money is produced by the US po, no? Pero alam naman po kasi natin na karamihan ng pondo nagagaling po sa US, apart from UNFPA po, yung Population Fund, no? And pinakita po doon na isa sa mga pinakamalaking abortion on demand na grupo, yung Planned Parenthood po, no? Na nakapasok na rin po sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang lokal na grupo, no? Nakakalungkot na malaman na
ang karamihan ng mga nagsusulong nitong RH po dito sa Pilipinas ay nagsusulong din po ng abortion. Anyway, sumabalik po ako sa blood money. Napakalino ng pagpapakita po na through the operations of Planned Parenthood, no? Katulad na sabi ko, presente rin po siya dito sa Pilipinas. What they do is, may mga opisina at saka klinika ng Planned Parenthood na alam natin na nagsusulong sila ng abortion at nagpo-perform sila ng abortions sa kasawiang palad, nakakalungkot na ang daming abortions. No? And ginagawa nilang malapit yon sa mga universities kung saan po yung mga kabataan para mahikayat sila na kung gumawa sila ng masama at nagkaroon sila ng tinatawag nilang unplanned pregnancy or unintended pregnancy, then malapit silang sabihin, malapit silang pupunta kagad doon sa mga Planned Parenthood na clinics, tapos hindi man lang sila mag-offer ng mga pro-life na suggestions, kagad idediretso kagad sa abortion. So in other words, isa sa mga pinapakita ng Blood Money na film documentary is precisely, it's really business. So it's the business of abortion. So that documentary exposes the huge business of abortion. So in effect, it's very strategically ginagawa na nila ng paraan para yung mga kabataan ay mahikayat nila na magpa-abortion kapag nagkaroon na sila sa kasawiang palad ng itong mga sitwasyon. Now, ang isang bagay na natutunan kong gawa ng blog matapos po yung debate sa telebisyon, ay nagsulat po ako ng blog at inilagay po din sa filipinosporlife.com. Pwede niyo pong hanapin. Siguro po, pag nag-Google search po kayo, pwede niyo hanapin through these words, pangangailangan ng kababaihan sa Pilipinas. Palagay ko po lalabas po yung entry both from my blog as well as on the filipinosporlife.com. So ang sinabi ko po doon ay, first of all, sa aming pro-life group, ang talaga sinusulong po namin ay yung mga there are many maternity centers, for example, no? So ang isinusulong namin pangunahin ay the practice of self-control and chastity po, no? Or holy purity, precisely in these particular matters. Now, kung sakali man na ang usapin ay humantong sa tinatawag nila, no, na unintended pregnancies or unwanted pregnancies, then kami sa mga pro-life groups, ang gagawin namin ay i-recommenda sa kanila, no? Imumungkahi yung mga nagdadagsaang, most of them are Catholic centers, mga nagdamihan at saka nagdadagsaang mga for example, crisis pregnancy centers or maternity homes for all of these people, no? And when I decided to research on all of these maternity homes and crisis pregnancy centers, I decided to make a web page on the long listing of all of these crisis pregnancy centers, and na-discover ko na halos siguro more than 90% of them ay namamalakad ay ang Catholic Church mismo, no? So ang sasabihin ko sa kanila is we would recommend that they go to these maternity homes sapagkat ang imumungkahi lagi ay very pro-life ang kanilang approach, no? Iluwal sa mundo ang sanggol at pangangalagaan nila ang ina at ang sanggol. So, yung sabihin, very pro-life. Hindi namin imumukha sa kanila ang abortion sa pag-alam natin na isang karumal-dumal na krimen. So, yun po, isa sa mga impormasyon na after the fact ko na po na napag-isipan yon, at makikita po niyo yun when you go to filipinosporlife.com, dun sa search bar, you can put the words pangangailangan ng mga kababaihan. Or, I think if you even Google search the words pangangailangan ng mga kababaihan, I think that's likely to come out. Especially because we marketed the link to the blog, and I think over time, siguro after 6 months, marami na pong nakavisit ng blog niya. So, yun po ang napakahalagang kailangan natin sabihin. Thank you very much, Prof. Thank you very much, Professor Rosiles. Mga kaibigan, hold on kayo sa inyong mga radyo dyan, because for a while we will listen to religious music, and I hope we learn many things from Professor Rosiles this afternoon or today, and continue to listen to us.